Nakailang coding tutorials ka na ba? Nabilang mo na ba kung ilang videos na yung napanood mo? Nabilang mo na rin ba yung mga courses na yun na-enroll mo, yung iba free, yung iba binayaran mo pa? Pero until now, hindi ka pa rin marunong. Napanood na natin sila paulit-ulit, inuulit-ulit natin, binabalik-balikan natin sila, pero feeling natin hanggang ngayon di pa rin tayo marunong. Well, normal lang. Most beginners kasi naiisip na kapag tayo nag-enroll sa isang course, nanood ng YouTube, nag self-taught tayo, iniisip natin matututo na tayo. Pero ang nangyayari is kabaliktaran. Patapos natin gayahin yung code doon sa video, matapos natin sundan step by step. Pero at the end, kapag gagawin na natin mag-isa, nakakalimutan natin saan ba magsisimula. So, in other words, hindi pa rin marunong. Yung iba pa nga, graduate na ng IT, ng ComSci, Computer Engineering, nag-aral na ng face-to-face doon sa school, nag-college, and even yung iba, nag-masteral pa. Pero ang sad truth ay hindi pa rin talagang tatandaan paano mag-code. Narinig ko na yan sa ibang mga nag-aaral ng masteral, nag-aaral ng programming, matagal na sila sa programming. Pero pagbabalik sila sa isang programming language, nakakalimutan. Paano nga ba yun? So it's normal. Ang reason kung bakit mabilis natin makalimutan is because we lack practice. Yes, kulang sa practice. And that brings us to the third step sa ating series na how to become a real developer. So, sa panahong ito, napag-aralan na, kung hindi nyo pa napanood yung step 1, meron tayong step 1 dito sa ating page na ito or sa YouTube channel na ito. Tingnan nyo lang yung how to become a developer, tapos step 1, and then step 2. May episode 1, episode 2. Yeah. So, ngayon ay dito na tayo sa step number 3 o episode number 3, practice. Ang reason kung bakit ang mga doktor, mga surgeon ay lagi sila nagpa-practice kahit sa simulation, kahit na doon sa mga piloto, may simulation, may simulator, is because kailangan masanay, mag-practice, gawin palagi, maging muscle memory. Ganon din sa atin sa coding at sa programming at pag-develop ng apps. Kapag tumigil tayo, kahit sabihin na natin tayo ay well-motivated, panay ang gawa natin ng projects. Pag tumigil tayo sa paggawa ng projects, at lalo na kung naiwanan na yung mga projects na yun, hindi natin natapos, ang mangyari doon, makakalimutan mo talaga. Kasi limited lang yung ating memory. That's why, mahalaga na meron tayong practice. Kailangan, pagkatapos mong magawin yung unang step, yung unang step natin is choose your direction. Yan yung unang step. Then, yung pangalawa natin is where to start. Start with the foundation. Ngayon naman, ang pangatlo natin is practice. Okay? So, kailangan natin gawin palagi. Kung meron kang project na ginagawa or meron kang course na kinuha tapos may project doon, kailangan mo yung practice yan. Kailangan ulitin mo yun ng walang kopyahan. Kalimitan kasi ng ginagawa natin, lalo na kung kayo ay nanonood ng tutorials, is panonoorin natin video, gagayahin yung code. Sometimes hindi na nga nagko-code, download lang natin yung provided na code. Tapos, tinitingnan lang natin, okay, ganon. So, hindi talaga tayo matututo niyan. With practice, kung gagawin mo yung project na magsisimula ka sa simula talaga, and then, itatry mo, i-code talaga siya, doon mo ngayon mapapansin, malalaman kung marunong ka na. Kahit simpleng project lang gawin mo. Kagaya sa Learn Technology Today, nag-start tayo sa simple project. Kahit simpleng HTML, kailangan gawin mo yan. I-type mo mag-isa nang wala nagtuturo sa'yo. Since napanood mo na rin naman, tinuro na rin naman sa'yo sa ating training, paano gawin ng isang HTML file, paano mo i-upload ang iyong website online using HTML lang. And free hosting, like something like that. Pag ginagawa mo yun at patuloy mo yung inuulit, nasasanay ka. At hindi lang yun, nakikita mo yung error. Siyempre, pag tinype mo yan, tiyak mali ang spelling, tiyak mali yung syntax, may kulang na element, yung closing tag hindi mo na ilagay, kaya nagkakaroon siya ng maling structure. Ngayon, yun ay tinatawag na debugging and also error checking. So, sa simpleng project, nakikita mo yung error mo, ikaw yung naggawa nun. Nakikita mo na yung supposed to be na purpose niya ay hindi niya nagagawa. Yun yung tinatawag natin debugging. Inaayos mo siya ngayon. Yung link
na nakalagay. Halimbawa, CSS ang nakalagay. What is CSS? Naglagay ka ng link using HTML and meron kang URL na nilagay doon, in-embed doon sa link na yon. And pag click mo, iba ang lumabas, ibig sabihin yan ay may bug. Ibig sabihin, may error o bug, sabihin na natin. At yun nga, aayusin mo siya. Nagdi-debug ka na nun. So, unti-unti, step by step, habang lumalaki yung project na ginagawa mo, nakikita mo yung mga errors. At diyan natututo ka talaga. Yan ang best na magtuturo sa'yo, yung iyong experience sa mga error at bugs. So, with that, itong third step natin, ang talaga magdadala sa'yo ng totoong paraan, ng totoong daan para ikaw ay maging totoong developer. Kapag nagawa mo siya, sarili mo lang, at na-debug at naayos mo siya, na-correct mo ang mga errors, at nag-function siya sa gusto mo, ibig sabihin, natututo ka na. So, yun lang for now. If you want to try dito sa ating Learn Technology Today, may training tayo dyan, meron tayong free course. Mag-start tayo sa HTML at yung mga simple program muna. And then doon, gagawin niyo yung sarili niyong program. At matututo kayo doing that method. So yun lang po for now, and I hope meron kayong natutunan for this series. Sa susunod naman, yung ating fourth step. Bye po.